Sa Efeso chapter 2 verses 1 to 5. Ito po ay isa sa mga paboritong talata na ginagamit po ng marami para po sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. At ngayon po ay atin pong sisiyasatin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Eh wala silang mga Bible. May nabuksan natin yung ating Biblia dyan. Sa Efeso chapter 5, meron naman po tayo dito sa ating Ephesians chapter 5 verses 1 to 5. Aking po babasahin sa Mabuting Balita, Biblia. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng kayo. Chapter 2 po pala, sorry. Chapter 2 verse 1 to 5. Sabi po ng Biblia ay ganito. Noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa likas nating kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng kanyang habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Sa Pilipinas po, ang korupsyon ay headline. Maya't maya ay natin pong naririnig, nababalitaan. Sapagkat ito po ay hindi lamang basta headline, kundi realidad na ipinamumuhay ng marami na nakaupo sa ating gobyerno. Ang korupsyon po ay naipapakita sa iba't ibang aspeto o bahagi. Una, yung tinatawag po nilang under the table. Meron na po ba nakagawa sa atin ng under the table? No? Yung nagbibigay, yung sabihin po, nagbibigay para mapabilis ang proseso. Tinatawag din po natin yung bribery, panunuhol. Para lang sa ganoon, mababilis matapos ang isang bagay na ginagawa. O kaya naman po, ipinapakita po ang korupsyon sa pamamagitan po ng pagnanakaw sa public funds, sa government funds natin. Kaya po maraming mga Filipino, alam ko po, marami po sa atin ang kabilang doon, na nagagalit sa ating gobyerno, sa ating mga nakapo sa gobyerno, lalo na po yung mga sangkot sa katiwalaan ngayon, sapagkat ninakaw nila yung dapat na pondo na nilalaan sa tinatawag po nating flood project. Kaya po marami po sa atin, siguro maraming kalooban din ng Panginoon para ipakita sa atin na itong mga tao na ito, garapan ang kanilang pong ginagawang pagnanakaw, ito ang bahat na inyong nararanasan. Ako, hindi po parang hindi aksidente na nagpadala ang Panginoon ng maraming bagyo para mamulat ang ating mga isipan sa ginagawang korupsyon ng ating pong gobyerno. Hindi lamang po sa mga malalaki na ipapakita ang korupsyon, kundi maging sa maliliit na aspeto na minsan hindi natin namamalayan na gumagawa rin pala tayo ng tinatawag po natin corruption, small dishonesty na lumalago pagdating ng panahon. At meron pong mga sistema, kaya po na kakainis din ang DPWH. Ano po? Sapagkat yung kanila pong marami pong bahagi, no? Sa kanila pong panunungkulan ang systematic ang tinatawag na korupsyon. Mula po doon sa pinakamaliit na nanunungkulan hanggang doon sa pinakamataas, lahat sila ay masasabi po natin corrupt. Ako? At sadya namang nakakainis. Pero minsan tayo mga Filipino ay hindi natin namamalayan na parang tayo sa atin ay ito'y parang ordinaryo na lamang. Kasi maririnig po natin sa ilan, ganito talaga dito sa Pilipinas. Natural na yan. Sistema na yan. Hindi na natin magamot. Ano? At marami po sa mga Pilipino ang merong ganong kaisipan pagdating po sa korupsyon. At nakalulungkot po, isa po itong malaking trahedya na atin pong
nararanasan sa panahon pong ito. Ang korupsyon, naging normal. Ang mga tao, hindi na napapansin na ito ay mali. Nako? Kaya po sa ating conscience, sa ating pong konsensya, parang tayo ay humihinto na sa pagtugon at pagsasabi na mali yung ginagawa nila. O naman maging sa ating pong pagnanais na makahanap ng hustisya sa gobyerno, ay hindi na tayo makatugon kung ano ba talaga ang tama. Sino ba talaga ang nagsasabi ng tama? Sapagkat maging yung mga involved, kabilang, doon sa systematic na korupsyon, sila na ngayon ang parang nagiging saksi doon sa sistemang sila mismo ang gumawa. Kaya nakalulungkot isipin sapagkat hindi na po natin magumot sa panahong ito sa ating pamamaraan kung paano susolusyonan ang korupsyon na ating pong kinabibilangan. Ay, ang korupsyon po na ito ay malinaw na larawan ng sangkatauhan na hindi natin namamalayan. Ang tao po, sabi ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 2 verse 1, ay malinaw na sinabi po sa atin ng salita ng Diyos ang katotohanan kung ano po ang uri ng estado ng sangkatauhan. Kabilang na po ang mga sinulatan ni Apostol Pablo sa Efeso. Noong unay, patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. So ang statement na ginamit po ni Apostol Pablo dyan ay patay. A dead conscience cannot feel. Kaya minsan pagpatay ng konsensya mo, hindi ka na makaramdam. A dead heart cannot see sin. And a dead soul cannot respond to the truth. Kaya po ang korupsyon sa society na kinabibilangan po natin ay kamukha ng tinatawag po natin spiritual condition natin pong mga tao. At tayo po ay masasabi po natin guilty na sa mga bagay na ito. Kasi minsan may mga kasalanan sa paligid natin na hindi na tayo nagsasalita at hinahayaan na lang po natin. Para na po tayo nagiging manhid, nagiging insensitive, unresponsive. Binubulag na natin minsan ang ating mga mata sa mga katotohanan ito at minsan komportable na po tayo sa kasamaan na nasa ating paligid. In fact, sa panahon po natin, malinaw na ito po yung tinuturo ng salita ng Diyos, homosexuality is just a normal thing. Yung kung tinatawag po natin third gender. Parang normal. Noong mga 1970s, 80s, tagong pa po yan. Parang kinahihiya pa nila yung ganyang kalagayan. At paminsan-minsan lang lumulutang. Pero sa ngayon po, parang normal na lang. And no one, even the church sometimes close their mouth to speak up to what is true. So ganyan po kakurap ang ating pong sistema, ganyan po kakurap ang buhay ng mga tao. Hindi po tayo taong may sakit na nangangailangan ng gamot, kundi ang realidad, tayo po kahit nabubuhay, kung tayo po ay nasa ganitong kalagayan na sinasabi ni Apostol Pablo, tayo po yung mga mapatay dahil sa ating po mga kasalanan. Kaya naman po sa mensahe natin sa umaga pong ito ay bibigyan po nating linaw ang katotohanan na dahil sa kasalanan, tayo'y namatay, ngunit dahil kay Kristo, tayo'y nabuhay. Dead in sins, alive in Christ. Yan po ang ating ituturo, ang mensahe natin sa umaga po ito. At paano po ibinigay po sa atin o tinuro sa atin ni Apostol Pablo ang katotohanan na tayong dating mga makasalanan o tayong mga makasalanan ay mga patay spiritual at tayo naman po ay binigyan ng buhay sa pamamagitan ni Kristo. Tatlong bagay po makikita po natin sa sinulat ni Apostol Pablo. Unang-una, makikita po natin ang tinatawag po nating condition of man. Ano po ba ang tunay na kagalagayan ng tao sa panahong ito? Malinaw po na sinabi ni Apostol Pablo sa atin at gusto ko rin pong bigyan ng punto sa talatang ito na hindi po ang talatang ito ay tumutukoy lang sa mga mananampalataya sa Efeso.
Sapagkat totoo naman po, pag binasa po natin ang Ephesians chapter 2 verse 1, sinabi ni Apostol Pablo, nung unay patay kayo. Sino po yung kayo na tinutukoy dyan ni Apostol Pablo? Yung mga mananampalataya na sinusulatan niya sa Efeso. Pero makikita po natin yung tinatawag nating progress ng pagtukoy ni Apostol Pablo kung sino yung maaaring tinutukoy niya na ganito rin ang kalagayan. Sapagkat sa sunod na talata, sinabi po ni Apostol Pablo na isinalin niya na po ang kanyang sarili. Sabi po sa verse 3, ang totoo, tayong lahat, tayong lahat ay dati ring namumuhay at sumusunod sa mga hilig ng katawan. O dito kabilang na po siya, si Apostol Pablo, at yung mga mananampalataya. Pero mas lalo niya po itong idiniin nung sinabi po sa atin ni Apostol Pablo na ganito ang kalagayan ng lahat ng tao. Sinabi niya po sa atin, tayong lahat ay kabilang sa mga taong sumusunod sa pita ng laman. Mas malinaw po sa English translation kung atin kung babasahin ang progression. Sabi po ng verse 1, and you were dead, sinabi po dyan, and you were dead in trespasses and sin. And in verse 3, among whom we all live once. At sa dulo ng verse 3, sinabi po ni Apostol Pablo, like the rest of all mankind. Ano po? Kaya yung progress ng Ephesians chapter 1, kapag tinukoy po natin, hindi lamang po ito tumutukoy sa mga mananampalataya na sinusulatan ni Apostol Pablo sa Efeso, kundi lahat ng tao sa mundo, ganito ang kanilang kalagayan. In fact, ang Ephesians po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga Hintil, hindi sa mga Jew. Because Ephesian church, most of them are Gentiles. Hindi po sila kabilang doon sa mga Jew na tinawag ng Panginoon as Israelites. Ibig sabihin, kapag hindi ka kabilang sa mga Jew, ano ka? Hintil ka. Ano po? Tayo kabilang doon ng mga Gentiles. At sila yung sinulatan ni Apostol Pablo at tinutukoy niya, ganito ang inyong kalagayan. Nung kayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Ang Ephesians po is center ng tinatawag po nilang Greco-Roman religion. Diyan po napakaraming templo na makikita. At sa mga kilalang templo po nila ay yung temple ni Artemis. Kung saan, sa lugar na ito, dito rin po gunaganap yung iba't ibang tinatawag po nilang magical practices. In Acts chapter 19 verse 19, ay makikita po natin ang isa sa mga tinutulan ni Apostol Pablo na uri ng ginagawa ng mga tao sa lugar na ito. In 1919, ganito po ang tukoy ni Lucas, ang sinulat niya ito, marami sa mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pila. Sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Diyos. Kaya sa Efeso, sa uri lamang po ng kanilang espiritual na kalagayan, sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng iba't iba pong mga gawain hindi ayon sa salita ng Panginoon. They are actually in spiritual darkness and idolatrous people. Ganyan po ang kalagayan. Kaya nung sinabi ni Apostol Pablo, ito ang dati ninyong kalagayan, kayo yung mga patay. Because they cannot see that the things that they are doing are not worthy to God or pleasing to God. Kaya ang emphasis ni Paul, nung sinabi niya po ang talatang ito, ang mga mananampalataya sa Efeso, they were enslaved to sin, alipin po sila ng kasalanan, ng sanlibutan, ng pita ng laman at maging ng mga makapangyarihang kumikilos sa mga taong masuwahin. At yan po ay nilinaw ni Apostol Pablo at makikita po natin yung kalagayang spiritual ng mga mananampalataya. This is actually the same as with us. Yung ating past, yung ating nakaraan, kung hindi ka pa na kay Kristo at ngayon ay wala ka pa kay Kristo, ito ang kalagayan mo na sinasabi ni Apostol Pablo. Unang-una, we are dead. Patay.
Malinaw. Ang literal na salita na ginamit po ni Apostol Pablo sa salitang death is nekros. Ang ibig sabihin po niyan ay yung patay na katawan talaga. Corpse ang ginamit. Kaya na mapapaisip po tayo kung physical na patay, ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang kausap niya buhay. Tama? So ano yung tinutukoy niya? Nakamatayan na you were dead. Makakausap ba ni Apostol Pablo mga patay? Kaya niya nga nakakausap itong mga taong ito because they are already alive in Christ. Yung mga taga-Efeso na mga mananampalataya na sinusulatan ni Apostol Pablo are already alive in Christ. And yet, when he wrote these letters, sinabi ni Apostol Pablo na kayo'y mga patay. Zombie po sila ba sila, Pastor? Ganun di ba? Yung zombie, living dead. Na po? Kaya po ang sabi sa atin ng salita ng Diyos, literally, corpse, but figuratively, spiritually, we are lifeless. We are powerless. And even we are unresponsive sa mga spiritual things. Kaya po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa atin, hindi tayo mga may sakit. Hindi lang tayo basta nanghihina. Kundi kaya tayo ay nalulunod. Kundi malinaw, we are dead. Kapag ang cellphone na lobat, not actually lobat, na empty ba, dead phone. May magagawa ko pa ba sa cellphone? It's a dead phone. Ano po? So our hearts, that is why, wag na po kayo magulat. Kung yung mga tao sa paligid natin ay namumuhay sa kasalanan. Because a sinful heart is accustomed to sin. Hindi niya na namamalayan yun. Ano po? Sanay na ang kanyang buhay sa kasalanan. Kaya hindi rin sila nagkakaroon ng guilt. Kaya nga iba naiinis, no? Yung mga nagsasabing, hindi po ako nakatanggap ng pera mula dyan sa ano na yan. Proyekto na yan. Pero kabilang ka sa mga gumawa ng kasalanan. Pero parang pakiramdam namin, ni isang guilt. Pagsisisi sa ginawa mo. At parang proud ka pa. Sorry, no? Pag narinig ko ang Diskaya, si Saldico, si Bagamat, alam natin, sila kasing involved agad. Sa iba naman, accusation pa rin, ano? Kay BBM, accusation pa rin, unless proven guilty talaga, kahit kay Romualdez. Pero alam natin, ang pinakauna, si Saldico. Pero sabi nga ni Saldico, kung hindi naman pinarumahan ng nasa taas, hindi mapapatupad. Kaya, di natin pwede sabihin hindi rin sila guilty. Kasi sila ang pumirma doon sa budget. Kaya po, kaya na kayo magulat kung parang pakiramdam natin wala silang pakialam sa kasalanan kanilang ginawa. Because they are dead. They are spiritually dead. Their conscience go not against sin. Sila po ay natutuwa pa sa paggawa ng kasalanan. At yan po sinabi ng Romans chapter 1. Alam niyo po ba ang sabi ng Romans chapter 1 doon sa mga taong hindi namumuhay sa katotohanan? Sila po ay nagagalak pa na ang iba ay gumagawa rin ng ganong kasalanan. Kaya tayo po ba, ano po ba ang ating nararamdaman tuwing nakakita po tayo ng kasalanan? Tayo po ba ay nasisiyahan? Tayo po ba ay nagagalak? O hinahayaan na lang po ba natin ang kasalanan sa ating paligid? Kasi tulad din tayo nila na walang pakialam sa katotohanan. So these people na sinabi ni Apostol Pablo, their condition before is they are dead, spiritually dead. They are separated from God. Alam niyo po, pag sinabi, hindi, separated lang sila sa Panginoon. That is why their lives is sinful. Why? Kasi sila is separated sa Panginoon. They do not have the life with God. Kaya si Adam at Eve, ano ba ang ginawa nila nung sila'y nagkasala? Sa tingin niyo, ano ginawa ni Adam at Eve? Nung sila'y nagkasala, lumapit ba sila sa Panginoon? No! Hindi mo makikitaan lumapit sila sa Panginoon. In fact, God looked for them. Sabi ng Panginoon, Adan, nasaan ka? Sumagot si Adan, Panginoon, nagtatago po kami, nandito po kami, nagtatago kami sa likod ng mga bushes. Bakit ka nagtatago? Kinain niyo ba? Yung bunga, sinasabi ko huwag niyong kainin? Kasi po yung babae, alam mo, kasi Adan na lang, ano? Hindi niya rin inamin Yung kasalanan niya. Tinuro niya ang kanyang asawa.
safe din. Hindi rin siya umamin. Yung ahas po, kulang na lang sabihin nilang tatlo, kayo po, kasi nilikha niyo kami. Diba? Kaya makikita po natin yung spiritual condition of man. How can a man who is dead in sin draw near himself to God? Hindi po niya kayang ilapit ang kanyang sarili sa Panginoon. In fact, God looks for him. Ang Diyos ang siyang humanap sa kanya para siya ay makatagpo ng kaligtasan. Sapagkat ano po ang ginawa ni Adan at Eva sa kanilang kahubaran? Gumawa sila ng sariling pamamaraan. Kumuha sila ng mga dahon, mga laking dahon, at itinakip nila sa kanilang kahubaran. Nakalimutan nila yung mga dahon na yun matutuyo. Kapag natuyo, anong mangyayari sa dahon? Mahuhubaran ulit sila. But that's a literal, yun po, pag inisip lang po natin. Pero in reality, yung pinanakip po nila para sa kanilang kahubaran, para sa kanilang kasalanan ay hindi sapat para mapagtakpan nila yung kasalanan na ginawa nila sa harapan ng Panginoon. Kaya ginawa ng Diyos ganitong pamamaraan para kayo ay matubos. Kumuha siya ng sanghayop, ito'y kanyang pinatay, kinuha niya ang balat at tinakip niya kay Adan at Eva. That is a picture of what God will do to us sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na iaalay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mapagtakpan sa ating mga kasalanan. You cannot cover your sin. It is only Christ who can cover our sins. Because we are dead. We cannot do anything for our sins. Wala tayong magagawa para sa ating kasalanan. Can you do something to save yourself? Wala po. No po, lahat ay biyaya ng Diyos sa atin. Kaloob na kaligtasan ng Panginoon. Mas binigyan din pa ni Apostol Pablo ang kalagayan ng sangkatauhan. Hindi naman po sila dead, but they are also disobedient. Masuwayin, hindi masunurin. Kaya sino bang magsasabi ng tao ay masunurin at kayang gumawa ng katulad ng Diyos? Malinaw naman na sinabi ni Apostol Pablo, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napapailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Dead man cannot obey God because they are dead. Yung salitang walk, ang ibig sabihin po dyan sa English is to live continuously in sin. Ibig sabihin itong mga taong ito, tuloy-tuloy ang kanilang paggawa ng kasamaan. Kaya huwag na po kayo magulat sa gobyerno natin. Yung nagsimula sa maliit, tinuloy-tuloy nila, bilyon-bilyon na ang kinukurakot sa atin. Ano po? That's a sad reality ng ating pong mundong ginagalawan. Kaya naman po, sa kalagayang ito, sa ating dating buhay, in our old self, yan po yun, yung ating dating buhay. Sa Ephesians chapter 4, verse 22, kung hindi ka pa na kay Kristo, ito ang buhay mo na ginagawa. Ephesians chapter 4, verse 22. Nilinaw po ni Apostol Pablo, sabi po sa atin ay ganito, sa parehas na nasulat, 4:22. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang yung dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Angat po natin sa 17 to 19 kung ano po iyon tinutukoy. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Kung sumasampalataya ka, hindi na dapat ganito ang iyong pamumuhay. Malinaw, tama? Ano po yung sinasabi ni Apostol Pablo? Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kabangbangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng mga kahalayan at wala na silang kahihiyan.
Wala silang na inaatupag kundi pawang kalaswaan. Yan po ang dati nating buhay. Yan po ang buhay ng mga di mananampalataya. Kaya kung tunay ka mananampalataya, humingi ka ng biyaya sa Panginoon. Ano po? Tulungan tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa sa atin na iwan na ang dati nating pagkatao at suotin ang bagong pagkatao na kay Kristo na ating Panginoon. So, hindi lamang po sila disobedient. Again, yung grammar po dito na tinuloy is not just an occasional, no? Hindi pa sa paminsan-minsan lang yung kasalanan, no? The Bible describes the sinfulness of man as a constant conduct. Ibig sabihin, araw-araw, paulit-ulit na uri ng buhay na kanilang ginagawa. At isa pa po sa kalagayan ng tao, hindi lamang po sila dead, hindi lamang po sila disobedient, but also they are demon-influenced. Demon-possessed, ha? But demon-influenced. In fact, siguro, yung iba na ng sinaniban. Kaya sa tahanan, maging maingat kayo, no? Kapag nag-aaway mag-asawa. Magmirinig tayo, mga di mananampalataya, demonyo ka! No? Gulat yung anak mo. Nay! Nasipkar mo po ba kami? Ba't ang dami mong demonyo dito? Ano? Joke lang, kidding aside. Ano po? But in reality, sinabi po ni Apostle Pablo, yung mga disobedient, yung mga dead in sin, they are influenced by demon. Ito po ang sinabi, ang totoo, sa verse 2, sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. So, sino po kayo yung mga pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid? Sa day niya, ganun po description dyan. It is Satan and his demons. Ano po? Mga kampon ni Satanas, ang mga demonyo. Ano po? Yung prince of the power of the air is Satan. A reference to Satan. Sa ancient Jewish po, Greco-Roman thought, sa panahon po nila, kapag sinabi po nilang air, kanila pong pananaw doon ay realm of evil spirits. Ito po yung lugar na kung saan ang masamang espiritu ay kumikilos. Kapag ginamit po yung salitang prince of air. Ano po? Kaya ang punto ni Apostol Pablo, these unbelievers, those who are dead, those who are disobedient, are under the demonic influence. In fact, hindi po natin namamalayan yun. Kasi unseen. Diba? Spirituals are unseen. Nalala ko yung alipin ni Elias, ni Eliseo. Ano po, si Gehazi. Yung sinabi po ni Gehazi, Panginoon, nandiyan na po, ang dami nating kalaban. Sabi ni Eliseo, huwag ka matakot. Panginoon, buksan niyo po ang kanyang spiritual na mata. At nung binuksan ng Panginoon ang mata ni Gehazi, nakita niya ang laksa-laksang mga anghel sa kanilang paligid na iniingatan sila kahit maraming kaaway sa kanilang paligid. Alam niyo po ba that God, through His angels, are protecting the elect? Yung mga mananampalataya, ang mga pinili ng Panginoon na Kanyang iniligtas, tayo po'y pinoprotektahan ng mga anghel ng Panginoon. I do not know if you believe in angels, but angels exist. According to what the Bible says. And this church is being guarded by the angels. Yung mga mananampalataya, yung mga tunay na mananampalataya. Because we do not realize, hindi pala tayo tinatawag natin sense of spiritual. In our humanity, ano lang tayo, talagang finite. Ano lang po. Huwag niyo na rin, nasain, buksan ng Panginoon ang yung mga spiritual na mga. No? Baka yung mga spiritual forces na makita po ninyo dyan, naglalaban lang. Even nung dininig ng Panginoon ang panalangin ni Daniel, si Archangel Michael, sabi ng Daniel,
ay kaya hindi pa dumarating ang katugunan sa iyong panalangin para ito'y malaman mong ganyan. Sapagkat ang Arkanghel Miguel ay nakikipagdigma pa doon sa mga satanic forces during that time, ng panahon ni Daniel. Basahin niyo po ang Daniel. That's something that is mystery, that is beyond our thinking. Ano po? Then, hindi lamang po sila demon-influenced, but fleshly controlled. Ano po? Ibig sabihin, ang sinusunod po natin ay masamang pita ng laman. Ano po? Sabi po ni Paul, carry out the desires, telemata, of the body and mind. Ang sinasabi niya po sa atin dyan, yung body is this body, sarx, sinful actions and impulses. Ano po? Yung mga kinikilos natin. And in our mind, yung mga sinful thoughts, yung mga masasamang iniisip natin, mga ninanais natin, at masasamang intensyon natin sa ating kapwa. Dito ay makikita po natin yung deep human depravity. It is not just in physical, it is intellectual, it is moral, it is spiritual, it is within us. Kaya hindi po natin nakikita yung moral corruption na tinatawag. Yung kasamaan ng tao ay hindi natin nakikita. And lastly is under the wrath of God. Nasa ilalim ng puot ng Diyos. Ito po ang pinakamasakit sa lahat. Ano po? Yung kalagayan ng tao. Ano daw po tayo? Sabi ng Diyos. Tayo po ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Kaya sabi po ni Paul sa verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-isip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Tayo po'y nasa ilalim ng puot ng Diyos. At lahat ng mga bagay po na ito na sinabi ni Apostol Pablo ay nagpapakita po sa atin ng tinatawag po natin desperate condition of man. Yung kalagayan ng tao, ano ang magagawa natin para tayo ay maligtas kung ganito ang ating kalagayan? Ang sanglibutan na ating kung saan tayo nabubuhay, sinusunod natin ang mga filosofiya nito, ang kanilang katuruan, ang kanilang mga pleasure. Kaya maging maingat po tayo mga mananampalataya, ano? Satan is so subtle. Si Satan po parang pag kumilos, ano lang, yung di mo mapapansin. The world we are living in are turning us into a living zombie. Bakit po? To forget spiritual things. Kaya sa ating mga kabataan, ito yung mga paalala natin sa ating mga kabataan, technology should not slave us. Cellphones should not slave us. Laptops should not slave us. Entertainment should not slave us. Because we tend to forget spiritual things because of all these things that the world is offering us. But we can turn it around. When your Facebook can be, a source of strength and blessings to others. Iwasan po natin ang Facebook, gamitin po natin sa pagpaparinig sa ating kapwa. Gamitin po natin ito sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Pag Kristyano ka na, kaya makichismis. Pastor, ba't ikaw pastor? Nakikinig ka na, may mga pagkakataon na, panagaling. Why? Because it helps me in my teaching. To get points, para makakonek sa inyo. Sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Yung current events. And at times, guilty rin naman ako. Kapag nawiwili ka na, meron yung napanood ko yung isang bata. Sabi nung nanay, ito ang source ng ito ang bunga ng isang bata na natututo sa pag-browse ng Facebook. Tulog yung bata. Ay, wala namang cellphone hawak.
Ano po? Kaya maging maingat po tayo. Sometimes, do not say that Satan, in his kanyang katusuhan, ay tayo po'y nadadaya sa mga bagay na ginagawa po natin sa mundo. Because the world we live in, at times, kung di tayo magiging mapagbantay, sinusunod po natin kung ano po ang sistema ng sanlibutan ito. At nakakalimutan po natin ang mga bagay na mas higit na mahalaga kaysa sa mga bagay na ito. And the flesh, we live in sinful desires. And the devil, na siyang, nag-i-influensya sa atin. Humanity in its natural condition will be condemned by God. Sa kanyang kalagayan. Kaya po sinabi ng salita ng Diyos, may humahanap ba sa Panginoon? Meron bang nagnanais na lumapit sa Panginoon? Ito po ang sinabi, nagpatutuo sa atin ni Apostol Pablo. At iiwan ko bilang pagtatapos sa unang ating punto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Itutuloy ko na lang po sa sunod nating pag-aaral. Sa Romans chapter 3. Romans chapter 3 verse 9 to 10. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos sa atin tungkol sa katotohanan ito? Romans chapter 3 verse 9 to 10. Ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa kalagayan ng mga Hintil? Dalawa lang po ang kalagayan ng tao. Hudyo ka, Hintil ka. Hudyo ka, Hintil ka. Hindi mo pwedeng, hindi ako kabilang dyan, no? Sinabi ng Apostol Pablo, Hudyo at Hintil. Hindi! Tulad nga ng aming napatunayan. Ano po ang sinabi ng Apostol Pablo? This is a proven truth. Na ang lahat ng tao ay nasaan po? Nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Maging Hudyo o Hintil man. Kaya't ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakauunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Ang pananalita nila ay pawang panlilinlang. Ang labi nila ay may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Kaya kailangan po natin ang tinatawag po natin biyaya ng Panginoon dahil sa kalagayan ng sangkatauhang ito. Kaya sa susunod natin pong pagtuturo, wag po kayong absent. Ano po? Sapagkat yung salita na atin pong tatalakayin, but God, ay isang malaking pagpapala sa atin. Kasi kung hindi kumilos ang Panginoon sa kalagayan ng sangkatauhan, walang sino man sa atin ang maliligtas. Kaya purihin ang Panginoong Jesucristo, purihin ang Diyos, sapagkat ang Diyos ang unang kumilos sa atin para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, sa unang punto pa lang, alam kong sulit na ang inyong napakinggan sa umagang ito. Bagamat tayo po'y mga patay, tayo po'y mga di masunurin sa Panginoon, we were influenced by the demon, we are controlled by our flesh, at tayo po'y nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Because God is our hope. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pag-aaral ng Diyos.